tumalon, malalim bumaon. So, may tanong ako sa inyo. Naligaw na ba kayo? Yes. Ano lugar? Gubat. So, I want to share kung paano ako naligaw ng landas at nakabalik. Let's go back 3 years ago. Wow. Grade 7 ako nun. Grade 7 ako nun. Medyo nakakapanibago kasi high school na eh. First time sa high school at iba yung school. Then, ayun, habang gumagawa ko ng assignment, syempre pakitang tao tayo nun kasi first day pa lang eh. Then, habang gumagawa ng assignment, may lumapit sa aking lalaki at kinakausap niya ako. Like, simple talks lang na saan ka nakatira, anong pangalan mo, or ilang taon ka na. Kinausap niya ako ng ganon, and after nun, maya-maya, tinanong niya ako kung may kasabay ba ako umuwi. Then sabi niya, wala naman. Then nagaya siya, tara ulo-ulo, sabi ko, saan yun? Then sabi niya, basta sama ka. And yun, as a bagong friends, sumama ako. Then, andun ako nagulat na yung classmate ko is nagsindi ng Yossi. And inabot niya sa akin. And tumanggi ako, after noon, umuwi na ako at hanggang sa nagtuloy-tuloy siya, araw-araw niyang ginagawa. Ganon, minsan may dala pa nga siya sa school eh. And that time, yun, na uma-attend na rin ako dito. And that time na wala rin gana yung prayer ko. And kung ano-ano na lang pinagsasabi ko, minsan di pa nga totoo eh. Then one time, pinaya na nila ako sa bahay nila as a, sabi nila, pagtapos maglaro, magpapansit canton. Then nagulat ako kasi sumindi ulit sila pero hindi na Yossi. Na nakalagay na sa isang ebot na tawagin na. Nagulat ako, hindi ko alam and hindi ko na lang sila pinansin. After noon, kumain na lang din ako ng pancit canton. Enjoy ko na, libre. Then yun, umuwi na ako. Then kinabukasan, umattend ako nun sa BD. And yun, sinabi ko lahat kung ano nangyari. After nun, lahat kung ano nangyari. Halos araw-araw na nila akong chinecheck. Kung anong ginagawa ko, ganyan-ganyan. At may sundo-sundo pa. Diba? Ano, treat her like a princess. At sundo-sundo. And ayun nga, like, one time na sumama ulit ako, na aya na ako na mag-Yossi ulit. Then, na curious ako kung ano nga ba yung feel. Then, ayun, natukso, na-try, at inubo pa nga eh. Sabi nila, sa una lang yan. Then, sinabi ko ulit dito sa BDN. And nagulat ako, pumunta sila sa bahay namin. Sila Kuya Jello, sila Father Bong, sila Kuya L1. At sinabi nila lahat kay mama nangyari sa akin. At yun, naging aware si mama kung ano na nangyayari sa akin. At yun, sa araw-araw na nila akong sinusundo. Then, ayun, like parang after ko din mag-BD, hinahatid nila ako. So, kinamusta nila yung mga araw ko. At yung buhay ko na nawala sa pag-asa. Sabi ko, Lord, ito na yun. Ito na ba yung, may pag-asa pa ba? Ito na ba yun? So, kala ko, hindi kami pinapabayaan. At may narinig akong verse, nakalimutan ko kung saan ko narinig to. Pero Isaiah 43 verse 19. Never lose hope, just when you think it's over, God will make a way for you. Then sabi ko naman, may magagawa ba ako kung mawawalan ako ng pag-asa? At kung umasa ako? But I realized na meron palang magagawa pag umasa ako. Kasi ngayon ko lang napagtanto, habang sinusulat ko to, bakit ko kine-question si Lord? Diba? Bakit ko kine-question si Lord na, pinabayaan mo ba ako, Lord? Na parang ganun, kasi like, eto na ba yung tamang landas na tinutukoy mo? Parang mali eh. Then, ayun, so parang like, na habang sinusulat ko to, naging thankful kasi ako kasi andito kayo at hindi siya lumalala. Hindi siya lumala kasi naputol na. Naputol na bago pa lumala. And nag-thank you din talaga ako kay Lord. Then, sabi naman dito sa Proverbs 20 verse 30. Hard time may hurts, but they help grow stronger. Dahil doon, sabi ko, dami ko natutunan na. Lalabanan ko to hanggang sa huli. Di na ako babalik dito. I happy to say na kwento na lang ito at ikukwento ko sa inyo yun. Kapag wala nang... At pag wala ka pang mali, wala ka pang nagagawa kung sabi nga nila. Kasi like parang
Sabi din nila. Ayun, kung wala ka pang mali, wala ka pang nagagawa ang ibig sabihin nun. Then, I start to my mission to be a best version of myself sa araw-araw kong hinihigitan ng sarili ko. Then, sabi nga sa Luke 18 verse 27, the impossible become possible when God is in you. Walang imposible kay Lord. Maniwala ka lang. Manalig ka sa Kanya at ibigay mo lang yung problema niya. Tuturuan ka niya sa tamang daan sa'yo at alam mo na kung bakit may pambura ang lapis. At i-invite ko kayo na trust God at walang imposible. Ibigay mo lang sa Kanya ang problem mo. Tutulungan ka niya na hindi mo nalalaman. Yun lang po.